teka, sa intelligence community, sa security community, ang success mo, yung punto na walang nangyari. Walang naganap na pagsabog, walang naganap na pananakit, walang namatay, walang nasugatan, walang insidente. Every day sa 365 days ng Pilipinas na walang sumasabog na bomba, walang mga terorismong nangyayari kada araw, yun yung success for our security agencies. Tapos ang COA sasabihin, hindi successful yan. Magpakita ka sa akin na may nahuli ka. Saan naman nila nakuha yun? Ano naman, saang universe sila tumira na naging expert sila sa security at intelligence work at nasasabihin nila na teka, para maging successful yan, kailangan may nahuhuli kayo. Opo. Magandang gabi po, Sir Admore and Sir MJ. Opo. Sa lahat po ng nakikinig po sa ating programa sa buong mundo. Opo, kanina po marami pong mga natalakay, maraming emosyon, maraming diskurso at debate. Naging malinaw po ba na merong impeachable offense na nagawa na nagtuturo dito kay Vice President Sara Duterte, Attorney? Ayan po, ayoko ilagay yung sarili ko na dun sa upuan ng Senator Judges. Pero ang klaro pong makikita natin doon, ang sasabihin ko na lang kasi babalik natin, ano ba yung pinag-uusapan? Yung mali daw na paggamit ng confidential funds at ito raw ay pwedeng basihan for betrayal of public trust. Sinira daw ni VP Sara, ni Vice President Sara Duterte, ang tiwala ng bayan na binigay sa kanya bilang Vice Presidente sa pamamagitan ng maling paggamit o pagkurakot ng kanyang confidential funds. Pero kung titingnan po natin, mula pa nung kay Wamil at dito kay De Ocampo, yung pareho taga-COA, ang sinasabi lang po nila dito, ang pinakamatindi ng pwedeng mangyari ay mali ka ng interpretasyon, VP Sara. Pero yung sinasabi nilang hindi ginamit para sa confidential funds o para sa mga gastusin na may kinalaman sa seguridad, sa surveillance, at para masigurado na ligtas ang lipunan sa ilalim ng mandato ng kanyang tanggapan, wala po silang pinapakitang ganon. Ang napag-uusapan nga po, lumalabas pa na ang nagiging diskusyon o debate, tama ba yung interpretasyon ng COA doon sa mga sinumite, doon sa probisyon ng Joint Circular 2015-01 at yung mga dokumentong sinumite ni VP Sara. Ibig sabihin, yung sinasabi nila na 125 million ba yun? 125 million na confidential funds, hindi nila sinasabi na ito ay ginamit niya pang personal na gastos o para sa kanyang luho o para siya ay magpayaman. Ang sinasabi lumalabas, meron talagang paliwanag si Vice President Sara at ang kanyang tanggapan saan ba napunta yung pera na ito. Nagkakaroon lang ng problema o nagkaroon lang ng notice of disallowances o notices of disallowance dahil mukhang hindi compliant daw sa joint circular ng COA at ng 5 pang ahensya, DND, DILG, DBM, yung mga sinumiting dokumento ni VP Sara. Pero kung mapapansin nyo nga po, ito talaga yung punot dulo ng lahat. Mukhang lumalabas na ang nagsasabi lang na mali yung sinumiti nila ay yung mga taga-COA mismo. Interpretasyon nila. Kasi kung titingnan mo yung sinumite ni VP Sara at ng kanyang tanggapan, kumpleto sila. Kung gagawin mong checklist yung nakalista doon sa Joint Circular 2015-01, kumpleto sila eh. Kaya tingnan nyo, balikan nyo yung testimonya ni Wamil at itong testimonya ulit ni De Ocampo ngayon. Lumalabas, ang parang sinasabi nila, mali ang sinadmit ni VP Sara, ni Vice President Duterte. Mali yan. Pero nung tinanong sila, anong basihan nyo? Kasi feeling ko mali. Kasi sa interpretasyon ko, mali. Kailangan, pagkagagamit ka ng confidential funds, pagka ang pinagamitan mo ay reward or for information, kailangan may proof of success ka.
kailangan may nahuli ka, kailangan may nakulong ka. Di ba? Parang, teka muna, itong mga taong ito, itong si Wamil at si De Ocampo, yun ang mga taga-COA, sila nagsasabi na hindi, ito dapat ang parameters of success para tawagin niya na isang legitimate confidential expenditure. Kailangan ganito lang. Kaso wala naman silang training. Sila mismo nagsabi, wala naman silang training sa intelligence, wala naman silang training sa security. Hindi nila naiintindihan ng mga basis and fundamentals and basics of surveillance. So, ano yung pinag-uusapan natin dito ngayon? Ang parang pinag-uusapan, teknikalidad. Ang teknikalidad, hindi yan ang hindi pagkakaintindihan o pagkakaiba ng interpretasyon sa teknikalidad, hindi yan betrayal of public trust. Hindi panlilin lang sa bayan yan. Hindi pagsira ng tiwala ng bayan yan. Yan ay pagpapakita na may problema yung ating mga patakaran kung kaya't may dalawang ahensya na magkaiba ang interpretasyon. Pero kung titingnan mo talaga, ano ba talaga yung espiritu ng betrayal of public trust sa pamamagitan ng maling paggamit o pagnanakaw ng confidential funds? Ang talagang punot dulo nito, kailangan mapakita nila talagang kinamkam na napakasaba ni Vice President Duterte sa kasamaan niya, ninakaw niya at ginamit niya sa pansariling kapakanan. Pinambili niya ng sarili niyang kotse, nilagay niya sa maleta at ginamit niya pambili ng mga alahas para sa kanyang luho. Wala silang pinapakitang ganon. Lumalabas ang debate nga, teknikalidad lang. Kaya kung ako ang tatanungin, base sa ebidensya at kung betrayal at public trust lang ang pinag-uusapan, parang hindi mo tatanggalin ng isang tao na may mandato mula sa napakaraming Pilipino dahil lamang mali ang interpretasyon o iba yung interpretasyon niya ng joint circular dun sa interpretasyon ng mga tao na nagre-report dun sa mga kalaban niya, ng mga taga-COA. Kasi kung titingnan natin, 2023, yan na yung panahon na medyo nagkakaroon na ng rift o medyo nagkakaroon na ng lamat ang relasyon ng mga Duterte at ng mga Marcos. Di ba hindi ka nagtataka bakit parang biglang nung panahon na yun biglang nagkakalabasan ng problema na to? Opo. So, yan ang talagang dapat ilagay natin sa isip. Pabalik tayo. Ang kaso dito, hindi yung confidential funds, kundi betrayal of public trust. Yung betrayal of public trust, sinasabi nila, kaya may pagtataksil sa tiwala ng bayan dahil sa maling paggamit ng confidential funds. Pero, yung maling paggamit na to, para maging talagang impeachable offense, katanggap-tanggap na nandun siya sa level na kinakailangan mo nang tanggalin yung isang impeachable official tulad ng Vice Presidente dahil napakasama niya at pinagtaksilan niya ang bayan, kailangan pakita mo talaga na napakasama ng ginawa niya. Hindi yung papakita mo na, ay, iba yung interpretasyon kasi ng COA doon sa interpretasyon mo. Opo. So, yun talaga yung bottom line doon. Opo. Sa tingin niyo po, sapat na ba yung Joint Memorandum Circular para ma-interpret ng tama ng isang COA auditor kung paano ginamit o tama ba ang paggamit ng confidential o ng intelligence fund po? Kasi pinagtatanong siya ng marami kanina, kaugnay doon sa surveillance at kung ano-ano pa. Dapat yun lang ba ang maging basehan, lalo na dito sa special na klase na pondo na ito po, attorney? Ganito po, yung guidelines, yan po ay ang guidelines. So dapat sundin yan. Pero kung titingnan po kasi, ang nangyayari, lumalabas dito sa ating impeachment trial, sa hearings po natin, at pati na rin dito sa testimonya ng dalawang taga-COA, maraming butas itong guidelines na ito. Maraming mga gray areas. Maraming mga subject to interpretation. Ito nga yung mga bagay na sinasabi na subject to construction and interpretation. Meron kasing may pagdududa o kaya may agam-agam kung paano i-interpret yung mga provision na ito. So, kung sasabihin as a general guideline, sapat na siya. Pero yung mga butas dyan,
lumalabas, kinakailangan klaruhin. Kasi nagkakaroon ng pagkakataon tulad ditong dalawang taga-COA, yung dalawang auditors ng COA, nagkakaroon ng pagkakataon na yung mga auditors, yung interpretasyon nila, yun ang ginagamit nila para maging basehan, para sabihin na lumabag ka sa batas, mali ang ginawa mo. Eh di parang ginawa mo na silang mas makapangyarihan pa sa Kongreso, kahit ang korte hindi gagawin yun. Ang korte natin, sa ating Rules on Statutory Construction, sasabihin lang ng ating korte, oy, ito yung sinasabi ng batas, ito yung interpretasyon ng batas. Pero hindi sila mismo yung magsasabi na ito dapat yung batas dyan. Judicial legislation na yon, kontra sa saligang batas yun. Itong ginagawa nitong mga taga-COA na to, sila mismo nagsasabi, hindi, ang nakalagay dyan dapat ganito, dapat may proof of accomplishment o proof of success. Ang kahulugan niyan, dapat may napakulong kayo. Wala namang nagsasabi, walang batas na nagsasabi na dapat ganun yung interpretasyon. Walang batas na nagsasabi na limitado lamang sa ganung mga sitwasyon ang proof of success. Ang nagpapataw tuloy ng batas kung ano ang dapat napatakaran, yung mga COA auditor. Pagmamalabis na yan. Kung ako nga, grave abuse of discretion na yan dun sa parte ng COA at ng mga auditors. Yun naglabas ng notice of disallowance. Tapos nabuking pa. Nahuli pa sila na hindi nila binigyan ng pagkakataon bago nila pinataw yung notice of disallowance. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng tanggapan ni Vice President Sara na klaruhin at ayusin at punan yung mga kulang na sa tingin nila ay kinakailangan nandoon. Opo. Kasi pwedeng sabihin lang ni Vice President Sara, sige, ayaw nyo ng reward ng tawag, di tawagin nating information, yun naman kasi yung ginawa Huwag nyo tingnan yung label, tingnan nyo kung ano yung ginawa. At lumalabas, lahat naman ang ginawa. Di ba? Isa nga ni Attorney Ferrer, inisa-isa pa niya. Itong mga activities na to, ito dininay nyo to. Bakit yung dininay? Lumalabas, ginamit lang, kasi feeling namin mali. Kasi feeling ko. Kasi sa palagay ko ganito. So mas makapangyarihan pa sa COA at naging mas makapangyarihan pa sa Kongreso at mas makapangyarihan pa sa konstitusyon itong mga dalawang COA auditors na ito. Opo. Tapos makikita rin po natin dito yung hindi dati na pala 1992 pa sinabi na hindi kinakailangang magbigay ng mga actual na resibo. Acknowledgement receipts pwede na para doon sa mga rental or lease. Opo. Tsaka, Tapos attorney, sila ang nagsasabi na, teka, hindi, ni-repeal yan. Kung papakinggan mo yung testimonya, sabi nila, hindi ni-repeal na niya yung COA Circular 2015-01. Pero nung tinanong, saan dyan yung sinasabing ni-repeal? Wala, implied repeal daw. Ang implied repeal, yan yung isang paraan, yan yung pinakaayaw ng Supreme Court yan na uri ng pagbabago ng batas. Kasi yan parang, again, discretionary na naman yan. Kasi yung kunyari, express repeal, sinasabi doon, yung section 1 nitong batas na to, wala na, repealed na. Pero walang ganun dito sa COA Circular 2015-01. Ang sinabi niya lang, lahat ng hindi tugma sa circular na ito ay ituturing na binago o binaliwala. Pero Opo. sa batas natin, kung titingnan mo yung jurisprudence natin, sa linya ng mga kaso na galing sa Supreme Court pa mismo, ang implied repeal is motion. Ayaw nila yan. Kaya pag tumitingin ka ng mga implied repeal, titingnan mo muna, meron bang paraan kung saan mai-interpret mo itong bagong batas na ito at mai-implement mo siya, pero hindi magko-conflict din yun sa dating rule o sa dating circular. Opo. O yung circular na luma, pwede bang ma-implement yan o ma-enforce yan o masunod yan na hindi naman lumalabag dito sa bagong circular? Lumalabas pwede, hindi siya inconsistent. Kailangan totally inconsistent yung dating provision o dating patakaran para masabi na ito ay implied repeal. Hindi rin naman napatunayan doon, hindi naman pinakita ng prosecution na may total
may total inability or totally disaligned or totally in conflict yung 2015-01 doon sa 1992 na circular ng COA na nagsasabi nga na okay, yung ibang mga resibo hindi na kailangan. Pwede na acknowledgement receipt. So makikita niyo, kulang talaga itong circular 2015-01. Ang problema nga lang, lumalabas na dahil maraming butas at maraming gray area itong 2015-01, mukhang ginagamit talaga siya para ipitin o pahirapan o hanapan ng butas ang tanggapan ni VP Sara. Kasi pwedeng interpretasyon eh. Pwedeng parehong interpretasyon, they will always interpret it na para palabasin na may maling ginawa ang tanggapan ni VP Sara. Attorney, Diba? Oh, yes po. opo, makasingit lang po ng tanong po, attorney. Kapansin-pansin din po na halimbawa yung pinaggamitan po ng confidential fund, inaangguluhan po, bago pa man natin malaman yung nitty-gritty ng ginastusan, inangguluhan pa na itong confidential fund, ginamit lang sa isang event, Christmas party at kung anong mga pagtitipon. Yung mga ganito pong mga pahayag na hindi talaga binabanggit, no, actually kanina lang natin nalaman na saan ba ginamit, yung sa surveillance, preparation, yung sa threat sa assessment at kung ano-ano pang pinaglaanan ng pondo. Pero nung nauna pa, kahit na noong panahon pa yata ng pagdinig dyan po sa Kamara, naangguluhan na yung pinagamitan ng Intel at Confi, yun nga mga pagtitipon mismo na kumbaga para sa pagtitipon ginamit itong confidential fund. Paano po dapat ito i-take ng publiko na dapat na hindi sila dapat na maligaw po, attorney, at maniwala agad-agad na hindi alam yung konteksto ng istorya po? Ito nga po eh. Sa ganyang sitwasyon po, una, dapat syempre alamin muna natin na kung ano ba talaga ang totoo. Pangalawa, klaro na nagsisinungaling sila. Yung half-truths, di ba minsan mas matindi pa o mas nakakasakit pa yung mga half-truths kaysa dun sa outright lie. Kasi ginagamit nila half-truths eh. Hindi ginamit nila yan para lamang panggas sa mga sasakyan nila, para magliwaliw. Teka muna, ano ba yung pinuntahan niyang pagliwaliw? Saang lugar ba yon? Nagpunta siya sa isang rebel-infested area. Siyempre, kinakailangan magpadala ng mga advanced units doon para surveillance, para yung ruta, bantayan. Diba? Kailangan alamin yon. Pero so kailangan alam natin at maging wari na ang ang taong bayan, lahat ng nanonood at nakikinig, huwag kayo masyado nagtitiwala o huwag kayo nagtitiwala dun sa kung ano yung sinasabi nila, lalo na sa mga press conference ng prosecution. Kasi hindi nila sinasabi ang totoo. Binabaluktot nila. Ito na nga eh, bend the law na, bend the facts pa. Wala sa konteksto. Pero ang pinakamahalagang reaction dapat ng mga tao ay magalit. Bakit? Ginagago na tayo. Pasensya live. Niloloko na tayo. Diba? Parang harapan tayong pinagmumukhang tanga. Sasabihin, hindi, pinanggimik lang nila yan. Lumabas lang sila. Pinakuha nila ng mga table yan. Hindi, kumuha lang sila para kumuha ng mga hotels para sa kanyang mga tauhan. Teka muna, ano ba yung ginawa kasi ng lugar na yon? Buti sana kung nag-good time lang. Gumawa ng surveillance, nagsagawa ng mga pag-aaral, gumawa ng mga advanced recon sa mga ruta na pupuntahan nila. Kaya kinakailangan gawin yun. Nagkaroon ng mga pagpupulong. Siyempre, pagka nagpupulong ka, may mga kailangan kang ayusin na venue. Kasama din sa mga usapan yun. Diba? Dapat maghalit na tayo. Harapan tayong nililinlang, harapan tayong niloloko. Kaya pag tingnan nyo ngayon ng prosecution, wala na silang kredibilidad. At mabuti yan, patuloy nilang gawin yan kasi patuloy na mabubuo sa isipan ng mga tao, walang kredibilidad kayo. Walang, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Kung ano man ang pinipresenta nilang ebidensya, hindi dapat binibigyan ng
ng pansin o hindi dapat binibigyan ng bigat. Ganun dapat ang tingin sa kanila. Nakakagalit na eh. Kasi harapan ng panlilinlang yung ginagawa nila. Akala yata nila ang taong bayan ay maloloko nila at lahat tayo ay bobo. Opo. Attorney, bago lang si partner MJ, may pagkakataon po ba na halimbawa kasi nabanggit nga natin na kanina na sariling interpretasyon. Along the way, during sa due process, may mga apela hanggang sa korte pa yan na nagkakamali din yung interpretasyon ng COA at pinapayagan po yung naisumite na mga dokumento nila. Iba lang yung interpretasyon ng COA. May mga pagkakataon po bang ganyan, attorney? Opo, meron mga pagkakataon po na ang notice of disallowance nga po binabaliktad pa. Meron yung proseso, ang notice of disallowance po, may proseso yan para umabot at baliktarin yan ng COA mismo. At kung ang COA mismo, ang commission mismo, ay pagtibayin to, pwede pa iakyat sa korte yan. So mahaba pa pong proseso yan. Baka nga mamaya, matapos na yung kung magkaroon tayo ng eleksyon ng 2028 plus 6, so 2034, baka mamaya tapos na yung termino ng sunod na presidente, hindi pa tapos yung proseso kung mapa-finalize ba yung notice of disallowance na yan. May proseso po yan. Pero ito yung problema, lumalabas po kasi na shinortcut ng COA, ng mga auditors na ito, yung pagpapakita o paglabas o pag-interpret ng mga provision kontra kay VP Sara. At kung titingnan nyo, kung lalagyan nyo ng konting mali siya, nagko-coincide siya yung paghihigpit nila sa interpretasyon, nagko-coincide siya doon sa panahon na nagkakaroon na ng lamat ang relasyon ng mga Duterte at ng mga Marcos. Para naman yatang medyo talagang maglalagay ka ng duda dyan. Ngayon, isa pang punto. Kung dadalin nga sa criminal case pa itong paglabag na ito sa mga proseso base sa kanilang interpretasyon na ganun ang tingin nila o pananaw nila sa batas. Kung criminal case lang ito, dismiss na kaagad to. Bakit? Kasi ang sinasabi ng batas, kapag ka merong interpretasyon kung saan yung isa ay pabor sa akusado at yung isang interpretasyon naman ay pabor sa pabor o laban doon sa akusado, yung interpretasyon kung saan mas pabor doon sa respondent o sa akusado ang tatanggapin o gagamitin ng korte. So kung criminal case yun. Ang impeachment kasi, kung titingnan mo yung mga naging desisyon na ng Supreme Court sa Francisco case at sa iba pa, ang turing at sa pati na rin sa mga records ng Constitutional Convention, ang ebidensya na kailangan mo sa impeachment, nasa pagitan yan ng substantial evidence. So mas mataas siya kaysa dun sa ebidensya para sa administrative case, pero mas mababa siya doon sa ebidensya na beyond reasonable doubt para sa mga criminal cases. So kung gano'n ang titingin mo, at kung ganyang uri ng mga ebidensya ang meron ng prosecution, lalo na dito sa confidential funds, at objective lahat ang senator judges, naboboto sila ayon lamang sa prinsipyo ng batas at dun sa mga facts na mapapatunayan, nakatanggap-tanggap legally sa korte, sa impeachment court, absuelto si Vice President Sara Duterte dyan. Opo, Attorney, si MJ po ito. Sir, ano po ang Yes, Sir MJ. ano pong masasabi ninyo doon sa performance ni Presiding Judge Chis Escudero? Kasi sa mga nagdaang araw, nung wala po si Senator Judge Cayetano, natutumbok niya po yung mga tanong na importante at nahuhuli po sa bibig mismo yung taga-COA. For example, natanong niya na hindi diretso agad sa notice of disallowance. Wala notice of suspension. Kanina natanong din na on appeal pa ang OVP sa Mother Commission at yung notice of disallowance ay rekomendasyon lang ng taga-COA ICFAO. Anong masasabi mo doon, attorney? Nagpapasalamat po ako at nagdadasal na sana nga ay patuloy na
kahit paano ay magpakita ng objectivity at fairness ang presiding Senator Judge na si Senator Judge Escudero. Sana nga magpatuloy siya ng ganito at pagdating sa pagdesisyon ay manatili pa rin siyang non-bias. Yun lang naman po ang kinakailangan. Nabanggit ko nga kanina, kung ang pag-uusapan lang po talaga, tanggalin ang politika, kung ito ay nangyayari lamang sa loob ng isang regular na korte at mga regular na judges ang humaharap o nasa harap ito ng isang judge, malaki ang posibilidad, malaki ang tsansa na ma-acquit o mapawalang sala si VP Sara base lamang sa prinsipyo ng batas at dun sa mga ebidensya na nakalap ayon sa legal na pamamaraan. Kasi ang hirap talaga tanggalin sa kaisipan na huling-huli sila na talagang iniipit lang nila si Vice President Sara. Yun palang sabihin mo na mali ang opisina mo o nagkasala itong Vice President na to at dapat siya tanggalin at ang tanging basehan mo lamang dahil palagay ko mali siya. Palagay ko hindi niya sinunod itong probisyon na ito. Walang training, walang background, walang security background, walang intelligence training, walang operational intelligence operation training. Tapos sasabihin nila, hindi successful yung sinasabi niyong pinaggastos sa inyo ng confidential funds. So dapat i-disallow yan. At saka walang, attorney, security clearance. Yan yung line of questioning ni Senator Judge Lacson kaso bitin hindi niya tinuloy nakarang araw no? Tingnan mo. Pero yun nga po ito na yung mga nagtatanong, mga alam natin na init na matanggal si VP Sara. Sila ay bahagi ng majority. Hindi ko naman sinasabi na sila ay na ganito na kaagad sila magdedesisyon. Ngunit klaro naman na sila ay bahagi ng majority. At kung makikita mo, galing na sila sa majority. Pero kahit sila mismo, yung mga basic at fundamental questions, yung mga basic facts, yung mga tatanungin mo kung ikaw ay isang normal na tao na tinatanong nila, hindi pa masagot nitong mga witnesses na dinadala ng prosecution. Paano ka magkukonvict sa ganon? Kung walang politika to, sabi ko nga, kung walang politika, objective lahat, acquitted si Vice President Sara Duterte dito. Opo, lalo pat na nakakadalawang article na po tayo pero mabagal po attorney yung usad ng hearing This week, hindi gaano... bagal Hindi kasi maalala nyo, ang sinasabi sa atin nung nag-uumpisa yung trial, kinulimbat niya, ninakaw niya, binulsa niya yung confidential funds. Teka, ang problema lang pala, mali yung mga sinumbitin niya. Pero kung titingnan mo, nakalista doon, saan ginamit, saan napunta yung 125 million na yun. Napaliwanag naman pala Nakalista naman pala enumerated 1, 2, 3, 4. Ito yung pinaggamitan namin. Kaso sinasabi nila, teka, mali ito, disallow dito. Bakit? Tulad dito, para ito ay maging valid, kailangan may naaresto ka. Teka muna, saan galing yun? Saan galing yung standard na yun? Saan galing yung na kailangan gano'n ng patakaran? Wala. Galing lang dun sa guni-guni at imahinasyon ng isang tao, ng isang auditor na wala man lang intelligence training, walang intelligence clearance, walang security training, walang background sa military, walang background sa law enforcement, hindi man lang dating pulis. Tapos siya ang magsasabi na ito ang successful intelligence operation. Parang sinasabi niya, ang anti-terrorism magiging effective lang pagka mahuli mo kung sino yung nagpasabog ng bomba. Kaya kinakailangan may sumabog mo ng bomba bago mo at mahuli mo yung nagpasabog nito para masabi na successful. Teka, sa intelligence community, sa security community, ang success mo yung punto na walang nangyari. Walang naganap na pagsabog, walang naganap na pananakit, walang namatay, walang nasugatan, walang insidente. Every day sa 365 days ng Pilipinas na walang sumasabog na bomba, walang mga terorismong nangyayari kada araw, yun yung success for our security agencies.
Tapos ang COA sasabihin, hindi successful yan. Magpakita ka sa akin na may nahuli ka. Saan naman nila nakuha yun? Ano naman, Opo. saang universe Opo. sila tumira na naging expert sila sa security at intelligence work at nasasabihin nila na teka, para maging successful yan, kailangan may nahuhuli kayo. Opo, sinabi po ni Justice Yun yung sitwasyon natin ngayon. Opo, sinabi po ni retired Justice Noel Tiham, actually, sarcasm to, pero kaugnay ito sa sinabi mo, attorney. Sinabi niya, co-auditors or former CIA, KGB, and MI5 operatives, eksperto daw sa surveillance, information intelligence, gathering, espionage, based daw sa kanilang experience. Nakasaad daw po ito sa COA Circular 007, parang James Bond. Dinaanan lang sa biro ni Justice Tiham attorney. Pati retired justice, Dati na pong justice yan, siya na po nagsabi dyan. naiinip na rin Ayun din. Kasi, sabi ko nga po, ako nga po, na kahit paano ay nakapagtrabaho at nakasama ko at naging aktibo po ako sa security and anti-terrorism efforts. Sabi ko nga po, hindi po sa bilang ng nahuhuli lang yan. Isang parameters lang po yan. Ang pinakabasihan mo ng success mo, security detail or security operation to protect the Vice President. Buhay si Vice President Sara Duterte. Actually, everyday na buhay siya at hindi siya na-assassinate, hindi siya napapatay. Yun yung accomplishment nun. Na hindi siya binugbog, hindi siya inambush. Success yun. In terms of intelligence and security work. Hindi porket wala kang nahuli, wala kang nakulong, mali na yung paggamit mo nung confidential funds na yon or intelligence funds na yon. Ang confidential funds, ito yung parang security funds for security and surveillance funds ng mga civilian agencies. Kapag law enforcement or armed forces or military institutions, ang tawag dito intelligence funds naman. So, kasi lumabas din kanina sa usapan yun Hindi, ang pinagkaiba lang talaga nila kung saan nakalagay yung pondo. Pag ang pondo ay nakalagay sa civilian agency, pero ang gamit ay para sa surveillance and security purposes, confidential. Pagka nakalagak ito sa military or law enforcement or police units or agencies, intelligence funds po yun. Opo, attorney, dyan din pa rin po na issue kasi pinalulutang nila na itong mga security personnel sa ilalim ng VPSPG na nasa ilalim na ng PSC ay parang double compensation daw kasi pinaglaanan daw ng confidential. Yun yung pinalulutang nila kanina na kumbaga hindi ba parte ng kanilang trabaho yung mga nabanggit na pinaglaanan po ng pondo ng confidential, yung daan-daan niyang mga personahe. Ano po ang masasabi niyo po dito? Hindi kasi, sige, titingnan ulit natin ang COA Joint Circular 2015-01. Sinasabi naman dito, bawal gamitin na pangsweldo. Pero nung niliquidate naman, may nakalagay ba doon na sinabi na pangsweldo? Sa operations lahat pinakita. Saan ba ginamit? Kasi yun ang, babalik tayo. Ito yung para mapasimple ang trabaho ng prosecution. Pakita nila, una, may confidential funds. Yung confidential funds, ginamit sa maling paraan at binulsa at ninakaw ni Vice President Sara at hindi niya na-liquidate. Ang problema, makikita na liquidate niya Nilagay ito, tamang ahensya naman yung pinaglagyan. Ang Office of the Vice President ay isang national government agency. Ginamit niya ito base doon sa mga guidelines na nakalagay doon sa Joint Circular 2015-01 na kasama din pati yung 1992 circular. Tapos yung paggamit niya, niliquidate rin naman niya. Nilista nila, nakalista at sinumitin lahat ng mga acknowledgement receipts at mga pwedeng resibo na isumite. At nandun din nakalagay yung narrative ng mga activities na yon. Wala namang nakalagay doon na ginamit nilang pangsweldo sa mga pulis. Nakalagay doon, ginamit for operations. At nakalagay doon kung ano yon. Kasi pinapasabi, parang
Ang sa kanila, pagka dumaan sa puli o dumaan sa sundalo o sa pulis, yung pera, compensation na yon. Baka kasi ganun ang ugali nila. 'Di ba? Baka ganun kasi kasi sabihin na natin kasi for example sa House of sa House of Representatives at sa Senate, sa kanila kada opisina ng isang congressman at ng isang senador, meron silang tinatawag na operational fund diyan. Hindi ko alam kung ano yung technical term. Nakalimutan ko na kung anong tawag nila. Pero sa amin dati, ang tawag namin doon, operational expenses or operational funds. Umaabot na halos yan ng 1 milyon kada buwan. At alam mo kung paano nila nililiquidate? Pirma lang ng congressman. Liquidated na. Hindi nila kailangan magsumitin ng resibo. Itong ng kay VP Sara, nakalista na yung mga activities, nakalagay pa yung mga resibo at yung mga acknowledgement receipts. Opo. So, ano yung impeachable doon? Ano yung betrayal of public trust doon? Ibabalik din natin. Hindi to usapin ng teknikalidad lang. Tandaan nyo, ito ay impeachment case. Ang impeachment case ay isang sistema kung saan dadalin mo sa impeachment court, isa sa ilalim mo sa impeachment trial, ang isang impeachable official. Isang napakataas na opisyal ng bayan kung saan matindi ang tiwala na ibinigay ng mga taong bayan at ipapakita mo na talagang may matindi siyang pagkakasala para tanggalin yung mandato na binigay sa kanya dahil siya ay isang nagpakita siya ng kasamaan ng loob, kasamaan ng pagkatao at kasamaan ng pag-uugali na umabot sa punto na kinakailangang tanggalin siya sa pwesto. At ang magkamali ka o magkaroon ka ng ibang interpretasyon doon sa interpretasyon din lang ng isang auditor, ang problema pa nga itong auditor na pangalawa hindi nga abogado Hindi niya alam kung ano yung penal law Opo, At attorney. sila ang nagsasabi, 'di ba? At sila ang nagsasabi na mas alam nila kung ano ang interpretasyon o ano ang successful na intelligence o ano ang successful na surveillance o security o confidential operation kaysa dun sa mga tauhan ng OVP-SG, ng security group ng Vice President, kung saan may mga active military and law enforcement units and officials na nandoon. Opo, attorney, pinalutang din yung patungkol doon sa pagkakaroon ng confidential fund ng OVP at ng DepEd na tinanong ang COA at sumagot naman ang COA dito na batay daw sa mandato hindi dapat magkaroon ng confidential fund. Meron ba siyang competent ba siya na magsabi nito? Sino rin ang magsasabi na hindi o hindi pwede o hindi pwede na magkaroon ng confidential fund ang OVP at ng DepEd? Ayan, ito na naman. Kaya nga sinasabi ko kanina pa dito, alam mo ang lumalabas dito? Ang lumalabas dito, talagang abusado ang COA. Kasi kung anong interpretasyon nila, yun ang nasusunod. Yun ang pinapamukha nila, yun ang pinapangalandakan nila. Interpretasyon namin ito dapat sundin nyo. Kahit lagpas na yung ginagawa nila sa kung ano yung nakasulat sa batas. 'Di ba? Wala silang kaalam-alam. Wala naman silang pagsasanay. Tapos sasabihin nila, hindi, ang DepEd, mas marunong pa kayo sa Kongreso. Di ba? Ang OVP, dapat ba may confidential funds? Hindi. Sino ba nagbibigay niyan? Ang desisyon niyan, ang Kongreso. So it's a political decision. Kung ang Kongreso mismo, ang tingin nila, dapat merong confidential funds ang DepEd at ang OVP, sila ang nagbibigay niyan. Anong pakialam ng COA? Walang political power ang COA. Walang ganyang political decision-making powers ang COA. Ang trabaho nila, siguraduhin nila na nasusunod yung mga proseso. Hindi nila trabaho na talunin ng Kongreso na sila ang maglalagay ng mga kondisyones na lagpas pa dun sa mga kondisyon na pinataw ng Kongreso. O kahit sabihin mong, kasi sabihin, hindi, yung confidential fund na yan, galing yan sa Office of the President. O di lalo pa yon, Office of the President ang nagdesisyon na magbigay sa kanila nung natira niyang pera, binigay niya sa Office of the Vice President. O sige, bigyan yan. Political decision pa rin yan. Kasi nga, yung mga bagay na yan, ang nagdidesisyon yan, yung mga institusyon natin na may mandato, may political mandates galing mismo sa tao.
At ang Constitution mismo sinasabi, kayo ang may political decision-making power para magsabi, dapat bang magkaroon ng confidential fund itong tanggapan na to o hindi. Ang COA, hindi siya pwedeng magsabi na mas marunong pa sila sa Kongreso, mas marunong pa sila sa Presidente. Opo, opo. Lalo na't wala naman silang pagsasanay, wala silang training, wala silang background, wala silang experience. Opo. Attorney, Sa anong pinaghuhugutan nila? opo. Di ba?